Bago tayo magsimula, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat. Ang eksena ay napakaganda at kahanga-hanga, ngunit ikinabahala ito ng ating bida dahil hindi pa siya kailanman nakagawa ng ganitong klaseng trabaho noon. Nauutol niyang sinabi, "Magandang araw po sa lahat, isa po akong bagong mang-aawit." Mangyaring tawagin na lamang siyang Eddie, at magsisimula na din siyang umawit. Ngunit bigla siyang napatingin sa susunod na mesa at nakita ang ilang pamilyar na mukha. Naalala ng ating bida ang nangyari kaninang hapon, matapos ang klase. Lumapit si Yumi at tinawag siya upang kausapin. Masigla siyang binati ng ating bida. Tinanong siya ni Yumi, "Kumusta ang presentation? Ayos lamang ba ito?" Malapit na ang deadline ng pagsusumit ng aplikasyon, sumagot ang ating bida. Marami pa siyang kailangang gawin kaya plano niyang tapusin agad ito base sa kaalaman niya. Natuwa naman si Danan sa narinig, dahil inakala niyang sumuko na ang ating bida. Hindi na nakakagulat, bulong niya sa sarili. Ano pa ba ang aasahan mo sa isang nagtapos sa unibersidad na walang pangalan? Para lang siyang akmang umawit at magtanghal. Napabuntong hininga si Danan, halatang minamaliit ang ating bida. Ngunit nang marinig niyang sinabi ng ating bida kay Yumi na ang ipipresente niya ay tungkol sa job rotation system, tila may kuryenteng damaloy sa katawan ni Danan. Lumapit si Danan upang makinig sa usapan habang sinasabi ng ating bida na nagprint siya ng draft, kaya gusto ba itong tingnan ni Yumi. Kinuha ni Yumi ang draft mula sa kanya at napamangha. Maganda ang pagkakagawa ng dokumento. Lalo na't may nakasaad doon na periodic job rotation upang maiwasan ang korupsyon, isang sistema na ginagamit din sa ilang kumpanya. Nagulat si Yumi, hindi ba't kaugnay ito sa personnel department? Paliwanag ng ating bida, "Oo, pero pinayagan naman kaming pumili ng kahit anong paksa kaya ito ang pinili niya." Pagkarinig nito, biglang inagaw ni Danan ang dokumento. Gusto rin niyang makita ito aniya. Nang hawakan na niya ito, napansin niyang nanginginig si Danan. Paano nangyari ito? Bulong niya sa sarili. May problema ang dokumentong ito, kopya ito sa dokumentong ibinigay ni Manager Park kay Danan. Nangangatog ang tinig niya habang tinatanong ang ating bida, paumanhin, "Saan mo nakuha ang materyales na ito?" Sumagot ang ating bida, "Pasensya na, hindi niya naiintindihan ang ibig nitong sabihin." Biglang itinulak siya ni Danan sa pader at galit na kung saan nakuha ito ng ating bida. Ibinalik ang eksena sa Blue House Cafe, laking gulat ng ating bida nang makita si Yumi at ang iba pa roon. Biglang lumingon si Yumi at tumingin sa kanya, dahilan upang siya'y kabahan ng husto. Ngunit agad ding umiwas ng tingin si Yumi, kaya't napagtanto ng ating bida na hindi siya nakilala, marahil dahil sa kanyang kasuotan at sa ilaw sa paligid. Labis itong ikinagaan ng loob niya. Sinimulan na niyang hawakan ang mikropono at tumugtog sa keyboard. Umalangaw-ngaw ang kanyang malamyos na tinig, kasabay ng himig ng musika. Ang mga unang beses pa lang na nakarinig sa kanyang pagkanta ay agad na humanga. Sa kabilang panig, masaya rin ang kanyang boss. Lahat ay nasa sabik, tunay kayang mang-aawit ito. Ang galing niyang kumanta, maging si Director Choi ay umamin na napakahusay ng pagkakakanta nito. Sa mesa nila doon, narinig din ang mga papuri. Ang tahimik na kapaligiran ay sinamahan ng kahangahangang tinig, na labis na ikinatuwa ng lahat. Upang pasayahin ang boss na nasa tabi niya, sinabi ni Danan, "Painumin mo sila ng alak, Yumi. Mas gugustuhin nila na isang magandang babae ang magsalin. Mas sumasarap ang alak kapag ganon." Kita kay Yumi ang pagkainis, pero hindi siya pinansin ni Danan. Wika pa ni Danan, "Kami ay masayang-masaya na makaupo sa isang mesa kasama ka. Pero may iba ring ayaw sumama kahit pa inimbitahan na sila." Patuloy ang pang-aasar ni Danan. Kahit hindi sila komportable, dapat sumama pa rin sila, di ba? Kawawa naman ang Group 5, hindi ba, Yumi? Sa mga sandaling ito, narinig ng ating bida ang usapan. Habang nagpapatuloy ang usapan tungkol sa sales team ng Group 5, hindi pa rin tumitigil si Danan sa paninira sa grupo ng ating bida. Ngayon, seryosong-seryoso na ang tingin ng ating bida, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Sa pagtatapos ng training para sa mga bagong empleyado, halos lahat ng final executive presentations ay mababa ang kalidad. Isa ito sa mga limitasyon ng mga baguhang empleyado,
kulang sa praktikal na karanasan. At dahil hindi rin naging kaaya-aya ang mga paksa ng presentasyon mula pa sa simula, hindi na rin katakataka kung bakit mababa ang naging evaluation sa bawat team. Isang kumpanya lamang ang hindi naapektuhan ng kalalabasan noon, at tanging si Danan lang ang napili ng kumpanyang iyon dahil sa kanyang mahusay na performance. Naalala ng ating bida ang hapon kung kailan itinulak siya ni Danan sa pader at inusisa. Tinanong siya na kung saan niya nakuha ang impormasyon na to. Dahil imposibleng alam niya ito ng mag-isa, kaya dapat ay sabihin nito sa kanya kung sino ang tinitiktikan nito, o kung ninakaw ba niya ito. Nauunawaan ng ating bida na noong panahon na iyon, ang kanyang presentasyon ay nakatanggap ng perpektong marka mula sa mga hurado. Pero ngayon, iba na ang takbo ng kwento. Pinigilan ng ating bida ang kamay ni Danan at mariing sinabi, na kung anong ibig sabihin nito. Dahil siya mismo ang naghanda ng material para sa presentasyon. Hindi komportable sa kanya na inaakusahan siya ng ganito. Sa sandaling iyon, may ilang taong lumapit at nagtanong. Nag-aaway ba kayo? Agad na kumaway si Danan, halatang natataranta. Ipinaliwanag niya na hindi sila nag-aaway. Nagkaroon lamang sila ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Pawis na pawis siya sa takot. Ngunit malamig na nagpatuloy ang ating bida. Na kung may gusto pa itong sabihin, lakasan pa nito, dahil hindi siya magdadalawang isip na i-report ito sa HR team. Nang inag si Danan at pakiusap niya, na huwag namang gawin yun ni Kim Chol-so. Ngunit hindi siya tinantanan ng ating bida. Bakit? Dahil lang ba magkahawig ang presentation materials natin, minamaliit mo na ako at inaakusahan ng walang basehan. Pero bakit hindi mo kayang sabihin ito ng diretsyo sa mga superior natin? Laking gulat ng dalawang kaibigan nila na saksi sa pangyayari. Pagkatapos noon, ini-report ng ating bida ang insidente kay Manager In. Tinanong siya nito, inakusahan ka raw niya ng pagnanakaw ng ideya. Nagkunwaring malungkot ang ating bida at kinumpirma ang nangyari. Nag-usisa pa ang manager, ano ba talaga ang nangyari? Sa isip nito, naiinis siya, nakakabaliw na tong batang to. May isa na namang gustong ma-promote. Yumuko ang ating bida at mahinahong sinabi. Kahit sinabi po namin na kami ang pumili ng topic, nagsaliksik po ako online at doon ko nakita ang material na yon. Sa palagay ko, nakita rin po niya ang parehong source kaya niya ako na misunderstand. Sa isip ng ating bida, walang paraan para palampasin ito ng manager at ng mga tanga nilang kasama. Gaya ng inaasahan niya, umakto si Manager In ng eksakto sa inaasahan niya. Tinanong siya nito, na kung sigurado ba ang ating bida, agad na sumagot si Kim Chol-so, na natapos niya na ang presentasyon at naisumat niya na rin. Kung may nagnakaw ng material, si Danan po yun, at hindi siya. Naisip ni Manager In na walang saysay ang paliwanag na iyon. Hindi mo ba alam na may kinalaman ito sa productivity ng buong team? Muli niyang tinanong ang ating bida. Kahit pareho pa sila ng topic, sigurado ba itong matatalo niya si Danan? May tiyagang sumagot ang ating bida. Na kaya nga niya ito dahil naghanda siya ng backup. Napamangha si Manager In sa narinig. Nagpatuloy ang ating bida. Naghanda din siya para sa ganitong klaseng sitwasyon. Pagkatapos ay inabot ng ating bida ang dokumento kay Manager In upang suriin ito. Matapos basahin, tila natigilan ang manager. Ano to? Imposibleng puro online lang nakuha to. Hindi to basta-basta kayang gawin ng isang bagong empleyado. Kinumpirma ito ng ating bida ng may kumpiyansa. Muling nagsalita ang manager, maganda to. Pero bakit hindi niya ito isinumite? Sumagot ang ating bida, gusto niya itong itago muna. Dahil narinig niya kasi na pwedeng palitan ng topic bago ang deadline ng presentasyon, kaya maari niya pa ba itong baguhin? Matapos mag-isip-isip, sumang-ayon si Manager In. Sige, palitan mo bago ang deadline, para sigurado. Baka agawin pa nila ang ideya mo. Sa puntong ito, napangisi si Manager In, halatang kampante. Manager Park, sa pagkakataong ito, hindi mo na kayang manalo sa kompetisyong ito. Lumipat ang eksena sa opisina ni Manager Park, kung saan nakaluhod si Danan sa takot. Ayaw nang makinig ni Manager Park sa anumang paghingi ng tawad at malamig niyang sinabi. Tinawag ba kita rito para lang pakinggan ang pagsisisi mo? Hindi ko ibinigay ang material na yun sa lalaking yun, at sigurado akong siya mismo ang gumawa noon. Kung hindi ikaw, sino ang nagbigay sa kanya ng material? Halos maligo sa pawis si Danan habang nakayuko ng malalim.
Nangangatog niyang sinabi, na imposible yon. Maniwala po kayo sa akin. Patawarin niyo po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Hindi ako sigurado. Ayusin mo yan sa sarili mo. Hindi ko problema yan. Nang inig si Danan sa matinding takot. Pinipigilan ng galit, hinuyam niya ang kanyang mga ngipin habang nagmumura sa loob. Bumalik ang eksena sa ating bida. Sa isip niya, ang gantimpala para sa new employee training presentation ay talagang kaakit-akit. Kasama ito sa magiging batayan ng evaluation mula sa mga leader. At sa pagkakataong ito, ang rookie mula sa HR department ang magwawagi ng isang malinaw at solidong tagumpay. Ang maranasan muli ang pangyayaring ito ay nagpapalinaw sa layunin nila, gagawin nila ang kahit ano ayon sa gusto nila. Pero ngayon, nakapaghanda na ako. Dumating na ang araw ng presentasyon. Ipinahayag ng tagapagpaduloy. Ngayon ay iaanunsyo na namin ang mga parangal para sa mga bagong empleyado. Mangyaring pumunta sa entablado kapag tinawag ang inyong pangalan. Sa sandaling iyon, inalala ng ating bida ang bawat pangyayari sa panahong ito at sa kanyang nakaraang buhay. Biglang bumukas ang mga pintuan ng hall, isang bagay ang mangyayari, tulad ng kanyang plano. Sinabihan ng MC ang lahat na maupo sa kaliwang bahagi, ayon sa kanilang mga numero. Nandoon na rin ang mga iginagalang na leader na nagsisilbing hurado ng kompetisyon. Nakaupo si Manager In sa ikalawang hanay, nakatingin sa pinto. Nakita niya ang ating bida at agad din itong tumingin sa kanyang direksyon at magalang na tumango bilang pagbati. Matapos maupo ang lahat, sinabi ng MC. Ngayon ay sisimulan na natin ang pagtatasa sa ating mga bagong miyembro. Magpe-presente sila tungkol sa kanilang unang mga pagsubok sa trabaho. Babalikatin nila ito sa harap ng mga hurado. Ang unang kandidato ay si Park Danan mula sa Material Management Team 1. Sa mismong pagbanggit ng pangalan niya, nakaramdam ng matinding kaba si Dunan. Pawis na pawis siya, napansin ng mga hurado ang kanyang pag-aalangan at kawalan ng kumpiyansa, ikinasama ng loob ng ilang leader. Tulad ng inaasahan, ang unang tumayo sa presentasyon ay palaging tinatamaan ng matinding pressure. Nauutol siyang nagsimulang magsalita. Napansin din ng ating bida na talagang nakakakaba ang mga sandaling iyon. Susunod, mula sa Material Management Team 2. Para bang pinapaharap sila sa isang hola ng tigre na bukas ang pinto. Ipinagpatuloy ng MC. Ngayon ay tatawagan ko na ang susunod na magpepresenta, si Juan mula sa Human Resources Team. Sa puntong ito, tumayo si Danan na may napakakumpiyansang ekspresyon. Magandang araw po sa lahat. Ako si Hang Danan mula sa Human Resources Team. Pinindot niya ang button sa remote ng presentation at sinimula ng pagpapakita ng slides. Ang presentasyon ko ay tungkol sa praktikal na pananaw sa job rotation system at kung paano ito maaring ipatupad sa inyong mga kumpanya. Nagulat si Yumi nang marinig ito. Hindi ba ito ang paksa na iminungkahi ni Kim Cho-soo? Naalala niya noong magkasama silang tumingin ni Danan sa draft. Ang pagtingin ni Danan kay Kim Cho-soo ay eksaktong kagaya ngayon. Nagpatuloy si Danan ng may buong kumpiyansa. Ang pangkalahatang layunin ng job rotation system ay upang maiwasan na manatili ang mga empleyado sa iisang posisyon o lugar ng masyadong matagal. Ang ganitong sistema ay ginagamit na rin sa mga opisyal ng gobyerno at sa mga pampublikong korporasyon na malapit sa mga lokal na pamahalaan. Maaari nating hiramin ang mga nauna nilang modelo at iangkop ito sa ating sistema. Pagkarinig nito, naging mas interesado ang mga tagapakinig. Patuloy si Danan. Kung maisa sa katuparan natin ito sa loob ng ating organisasyon, malaki ang magiging ambag nito sa pagpapabuti ng ating operasyon sa negosyo. Isang leader na may suot na salamin ang nagtanong. Maganda ang paksa mo, ngunit sa praktikal na pananaw, kung palagi ang magpapalitan ng tungkulin ng mga empleyado, makabubuti ba talaga ito? Hindi ba't sa oras pa lang na nasasanay sila sa trabaho, ililipat na naman sila? Buong kumpiyansang sumagot si Danan. Kung yan po ang issue, pakiusap, tingnan ninyo ito. Pinakita niya ang isang chart. Batay sa datos na ito, maraming lokal na kumpanya na ang matagumpay na nagpapatupad ng sistemang ito. Nagkomento rin ang huradong nagtatanong kanina. Hindi siya masama para sa isang baguhan. Maganda ang napili niyang paksa. Sa huli, natapos ni Danan ang kanyang presentasyon sa ilalim ng matalim na tingin ni Manager Park. Malalim ang hiningang inilabas ni Danan,
Tanda ng matinding paghinga ng ginhawa. Alam niyang nakalagpas siya sa pagsubok. Samantala, ang ating bida ay nanatiling seryoso at malamig ang mukha, tila wala siyang pakialam. Ang sumunod na tinawag ng MC ay walang iba kundi si Kim Cho-soo mula sa Sales Team 5. Napansin ni Manager In ang labis na pagkabahala sa kanyang mukha. Tumayo si Kim Cho-soo at mahinahong nagpakilala. Ako po si Kim Cho-soo mula sa Sales Team 5. Ang napili ko pong talakayin ay makikita sa itaas. Ito ay tungkol sa hinaharap ng General Merchants at ang ugnayan nito sa pag-usbong ng online network. Nagbulungan ang mga tao, hinaharap ng General Merchants. Hindi ba't medyo komplikado yan para sa isang baguhan? Karaniwan lang yan sa mga senior executive ng H Group. Napansin din ng mga hurado ang pambihirang paksa. Maging si Manager Park ay napansin na binago ng ating bida ang kanyang paksa. Napaisip siya. Siguro iniwasan na lang niya ang direktang kompetisyon kay Danan. O baka isa itong estratehiya para kabahan si Danan. Nagpatuloy si Kim Cho-soo. Ang tinutukoy na General Merchants dito ay isang modelo ng negosyo na umiiral lamang sa Japan at Korea sa kasalukuyang panahon. Tradisyonal na ang mga mangangalakal ay naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang magsaliksik at makipagpalitan ng produkto. Ngunit kumpara sa pag-unlad ng internet, hindi na nila kailangang gawin yun. Sa puntong iyon, bahagyang bumukas ang pinto ng bulwagan. Napansin ng MC ang may paparating mula sa labas, isang taong may matapang at seryosong presensya ang dahan-daang pumasok sa silid. Laking gulat ng lahat nang makilala kung sino ito, walang iba kundi si Chairman Choi, ang pinakamataas na pinuno ng Handong Group. Agad tumigil ang lahat at yumuko bilang pagbibigay galang sa kanya. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, naglaan pa rin siya ng oras upang dumalo. Mariing wika ng chairman, narinig niyang tinuturuan ninyo ang mga bagong miyembro ng ating pamilya, kaya naparito ako upang masilayan. Nagulat ang ating bida sa kanyang pagdating. Ang kataas-taasang leader ng Handong ecosystem, si Chairman Choi Ganan, ay naroon mismo. Tinanong ng chairman, Sales Team 5 ka, hindi ba? Anak ka ni Dango. Agad na sumagot ang ating bida na tama ang chairman. Pagkatapos ay sinabi niyang magpapatuloy na siya sa kanyang presentasyon. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, muling nagsalita ang chairman. Ang buong presentasyon mo ba ay nasa Korean? Mula ngayon, i-present mo ito sa English para sa akin. Biglang kinabahan si Manager Ann. Patay na tayo, bulong niya. Maging si Manager Park at iba pang naruroon ay sumang-ayon sa isiping iyon. Dagdag pa ng chairman, naturalmente, hindi nyo yan magagawa ng tama, hindi ba? Bilang empleyado sa sales, ang marunong ng English ay batayang kasanayan. Ngunit sa halip na mataranta, mahinahong yumuko si Kim Cho-soo at humingi ng pasensya. Akala ni Manager Ann ay tapos na sila. Lagot talaga. Dapat inamin na lang natin na hindi natin kaya at nag-presenta tayo sa Korean. Ngunit bigla na lamang sinabi ng ating bida ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng ilang sandali upang i-edit ang PowerPoint. Pagkatapos, ipinakita niya ang na-edit na bersyon mula sa kanyang computer, at oo nga, ang buong presentasyon ay naisalin na sa wikang Ingles. Namangha ang lahat, inihanda niya ito ng maaga. Ngumiti ang ating bida ng buong kumpiyansa. Kung gayon, nais ko nang simulan ang aking presentasyon. Ipapakita ko ang mga estratehiya sa negosyo ng General Trading Company na nakatuon sa pagpapaunlad para sa hinaharap. Pinakagulat dito si Manager Ann. Marunong din mag-English ang batang to. Nagpatuloy si Kim Cho-soo sa presentasyon sa wikang Ingles. Kasabay ng pag-unlad ng internet, makakahanap na tayo ng lahat ng impormasyon sa ilang pindot lamang, nang hindi na kailangang maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi makapaniwala si Manager Park. Ano to? Wala sa recruitment record niya na marunong siya ng English. Muling nagtanong ang chairman. Sa pahina 2, may partikular bang halimbawa sa kasalukuyang industriya ng negosyo? Mabilis na sumagot ang ating bida. Tama, isang karaniwang halimbawa nito ay ang pagdevelop ng mga bagong lungsod. Noong una, ang ganitong proyekto ay karaniwang isinusumit sa isang kumpanya ng konstruksyon. Lalong humanga si Manager Ann habang pinapanood ang ating bida. Sa huli, humingi ng pahintulot ang ating bida na tapusin ang kanyang presentasyon.
Pagkatapos ay nagpasalamat ang ating bida sa pakikinig sa kanyang presentasyon. Pagkatapos ay malalim siyang yumuko kay Chairman Choi. Nasa malalim na pag-iisip ang chairman habang iniisip ang presentasyon ng bida. Si Kim Chol-soo naman ay tumingin sa kanya ng may lubos na kumpiyansa. Sa wakas, pinalakpakan ni Chairman Choi ang kanyang presentasyon, at dahil dito, napilitang pumalakpak din ang lahat ng naroon. Ngunit sa kabila ng kanilang palakpak, hindi nila maitago ang kanilang matinding pagkamangha. Pagkatapos ng palakpakan, muling yumuko ang bida upang magpasalamat at bumaba na mula sa entablado. Pagkaalis ng bida, tumayo rin si Chairman Choi at agad na lumabas ng bulwagan. Bago tuluyang umalis, muling lumingon ang chairman at nagtanong, "Anong pangalan mo ulit?" Mabilis na tumugon ang bida. "Ako po ay trainee mula sa Sales Department 5, Kim Chol-soo." Tumango ang chairman at sinabing, "Ayos, magpatuloy ka lang." Isa-isang tumayo ang lahat upang ihatid at magbigay galang sa chairman. Habang sinusundan ni Manager Park ang chairman, may biglang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya kung sino ito, walang iba kundi si President Ryo. Halatang galit na galit ito. Dahil dito, agad yumuko si Manager Park at humingi ng paumanhin sa takot. Nilinggan niya sa kabilang panig ang bida, na nakayukong magalang pa rin sa chairman. Lalong nag-init ang loob ni Manager Park sa trainee na iyon. Pagbalik ng bida sa opisina, masigla siyang sinalubong ng mga kasamahan. Pinatpat pa ng ilan ang kanyang pisngi na parang isang batang kapuri-puri. Naramdaman niyang medyo nahiya sa mga papuri. Sa likuran niya, nakatingin si Yumi sa kanya na may paghanga. Samantala, sa tanggapan ng Human Resources, tahimik na nakaupo si Hangdanan na parang isang bilanggo na naghihintay ng hatol. May hawak si Manager Park na folder, ang file ni Kim Chol-soo. Sa malamig na tinig, sinabi niya, "Nakakita ka na ba ng silkworm?" Agad na sumagot si Danan na nakakita na siya nito. Muling sinabi ni Manager Park na galing ito sa kakon, "Di ba? Nakakain ko na po, pero hindi pa ako nakakakita ng buhay." Napatigil si Danan, halatang kinakabahan. Nagpatuloy si Manager Park. May pagkakatulad ang dalawa, ang hawakan sila, o kahit tingnan lang, nakakakilabot. Mad-ulash, nakakadiri, pero para makagawa ng silk tie na gaya ng suot mo, o ng putahe mula sa hindi ito iniinda ng mga magsasaka o mangingisda. Para sa kanila, yun ay pera, at ang pera, kailangan para mabuhay. Ang punto ko, palaging handang gawin ng mga tao ang pinakamaruming trabaho basta para kumita at matugunan ang kanilang pangangailangan. Yan ang totoo. Lalong natakot si Danan sa narinig. Dagdag pa ni Manager Park, "May hadlang ka ngayon. Nang una siyang pumasok dito, wala siyang espesyal na kakayahan. Pero ngayon, siya na ang hadlang. Sa kung anong dahilan, siya ang unang nakakuha ng trabaho sa batch nila." Pagkatapos pa ng insidenteng nagnakaw ng dokumento, tila malalagpasan ka pa niya sa rankings. Nakumbinsi niya ang mga key decision makers ng kumpanya. Maraming posibleng dahilan kung bakit, pero ang malinaw, hindi ito inaasahan ng HR department. At dahil dito, kainahinala ito. Kaya may ipapagawa ako sa iyo. Maaaring kadiri, maaaring nakakakilabot, pero kailangan mong hulihin ang silkworm sa harap mo. Dahil mula pa noon, nasa kamay mo na siya. At sa puntong iyon, nagsimulang gamulong ang plano. Kinabukasan, sa audit committee ng kumpanya, isang misteryosong email ang natanggap. Galing ito sa hindi kilalang address. Napakunot-nuo ang namumuno sa komite nang mabasa ang nilalaman. May pinaghihinalaang especially iya sa loob ng kumpanya. Agad itong ikinabahala ng mga miyembro ng komite. Kung totoo ang ulat, magiging napakabigat ng magiging epekto. Nagpalit ang eksena. Sa isang coffee shop malapit sa kumpanya, pumasok ang bida at umorder ng iced coffee. Masaya siya sa wakas, pagkatapos ng nakakapagod ngunit matagumpay na araw sa trabaho. Nagkataong nasalubong ni Yumi si Kim Chol-soo at binati siya sa napaka-pormal na tono. "Ginoong Kim, ang kampiyon ng presentasyon." Masiglang tinanong ng bida, "Madalas ka bang pumunta rito, Yumi?" Ngumiti si Yumi at sagot niya, "Paminsan-minsan lang, kapag maaga akong dumarating. Ikaw yata ang palaging nauuna, gaya ng inaasahan mula sa top ranker." Nahiyang sumagot si Kim, "Nagkataon lang, swerte lang talaga." Ngunit sagot ni Yumi,
Hindi mo na kailangang maging ganun ka mapagpakumbaba. Kahit noong bonding session ng mga empleyado, sa huli, kayo lang din ang nag-uusap, ako, tahimik lang. Iniisip ko ngang huwag nang dumalo sa mga ganon, gaya mo. Pwede ko bang itanong kung bakit hindi ka sama-sama sa mga meeting? Sa totoo lang, ikaw ang madalas na pinag-uusapan doon nitong mga araw. Naisip ng bida, hindi naman talaga ako umiwas, kundi hindi lang niya ako isinama sa pag-aayos ng mga meeting. Ngunit ang sinabi niya kay Yumi ay, may part-time job kasi ako tuwing gabi, kaya wala na akong oras para sa mga gathering. Nagulat si Yumi, may part-time job kaagad pagkatapos ng trabaho. Sagot ng bida, hindi naman ito bawal sa kontrata ng kumpanya, basta't hindi lumalagpas sa saklaw ng insurance. Tugon ni Yumi, hindi ako nagulat sa rason mo. Ang sipag mo talaga, ako nga, isa lang na trabaho, pagod na ako. Kumusta naman ang tulog mo? Hindi ka ba natutulog? Paliwanag ng bida, sa totoo lang, parang libangan ko na rin yun. Nagtatrabaho ako roon para maibsan ang stress. Naging curious si Yumi. Anong klase ng trabaho naman yun? Sabi ng bida, sige, pero huwag mong ikukwento kahit kanino ha. May music cafe sa may kanto, kumakanta ako roon. Naalala ni Yumi na ang major ni Kim Choso ay applied music. Pananggakuan siya ni Yumi na hindi ito ipagsasabi sa opisina. Namula si Yumi habang iniisip, ang bait at sipag talaga ng taong to. Habang papalapit sa kumpanya, sabi ng bida, mauna ka na. Magpapahangin lang muna ako saglit bago pumasok. Dahil dito, naramdaman ni Yumi na tunay na mabait at maunawain si Kim Choso. Pagdating ng bida sa opisina, agad niyang napansin na may kakaiba sa paligid. Halata ang pagkabahala ng lahat. Lumapit siya at nagtanong, ano pong nangyayari? Bakit parang lahat ay nakapaligid sa mesa niya? Mabilis na tanong ni Manager Ann. Kim Choso, may nagawa ka bang mali? Sa tingin ko, may nagtanggal ng plug ng computer mo. Nang marinig ito, nagulat din ang bida sa nakita. Sabi ni Assistant Hang, nandito pa ako hanggang sa oras ng pagsasara kagabi. At dagdag ng Section Chief. Ako naman, dumating dito ng madaling araw. Kailan kaya ito nangyari? Imposible namang may magnanakaw na pumasok. At parang wala rin namang kaina hinala sa departamento natin. Bigla nilang narinig ang pagbukas ng pinto. Isang babaeng nakasalamin ang pumasok at tumawag. Kim Chosu mula sa Sales Team 5. Nandito ba siya? Nanggaling kami sa Ethics Management Department ng Hang Group. Maari ba kayong sumama saglit? Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa opisina. Isa mula sa Ethics Management ang hinahanap si Kim Chosu. Sa malamig na tono ng babae. Sumama po kayo. Galing ito sa utos ng upper management. Tanong ng bida, may problema po ba? Sumagot ang babae, kayo lang po ang kailangang sumama. Kaunting investigasyon lamang, at makakabalik din kayo. Ngunit biglang sumingit si Manager Ann. Sandali lang, kailangan ninyong ipaliwanag muna sa amin bago ninyo siya dalhin.